Masayang buhay, Aristotel? Mabuting tao. Yan. O sige, magsiupo na kayo. Masayang buhay, magandang umaga. At kay Secretary, isuyo tayo na isusulat dito yung absent. Yan. Siguro iniisip nila na dahil umuulan. Pero dako na agad tayo sa review. Balik-aral, ano ang natutunan nyo sa cohesive device? Ito ba ay magagamit sa pang-araw-araw na buhay? Magagamit ba sa pag-aaral? O, sino yung gustong sumagot? Cohesive device. Anapora, katapora. Paano ito magagamit sa pang-araw-araw na buhay? Pag-aaral. O, sige, Clarence. Anapora po, isang halimbawa ng cohesive device. Nasa huli ang panghalip at ang pangalan ay nasa unahan. Yan. Ano magagawa nito? Nung matutunan mo, ang anapora ay may pangalan sa unahan, then sa pangalawang pangusap, wala na yung pangalan. Natutunan ko po na, hindi po gumamit ng paulit-ulit na salita. Yan. Natutunan nyo na hindi natin kailangan gumamit ng paulit-ulit na salita. At pwede naman itong palitan ng panghalip na siya. Yan. Tama ang iyong sagot, Clarence. Anapora, katapora. Naging mahalaga ito nung matutunan nyo dahil sa pag-aaral nyo, gagawa kayo ng essay, hindi na kailangan paulit-ulit yung pangalan ng tao. Papalitan na lamang ito ng panghalip. Dito tayo sa modelong speaking ni Del Hines. Nauna na, nakita nyo na yung modelong speaking, iyan ay acronym ni Del Hines. Gaano kaya kahalaga kay Del Hines ang pag-aaral ng wika? Dahil si Del Hines ay isang linguistika, ano nga ulit yung linguista? Kasi di ba dati naitanong ko na yan sa inyo. Ano ang linguistika? Yon, nag-aaral ng lengguwahe, ang linguistika. Si Del Hines, gusto ni Del Hines na tayo ay may wastong pakikipag-usap sa ating kapwa. Hindi lang tayo, mahalaga sa kanya, hindi lang matalino. Hindi lang basta marunong tayong mag-construct ng pangungusap. Hindi lang basta marunong tayo sa grammar. Importante sa kanya ang pakikipag-usap. Yung wastong pakikipag-usap. Okay, tingnan natin dito. Ano ang S? Setting. Yan, setting. Ano ang P? Participant. Ano ang E? S. Ano ang A? Accident. K? Kiss? I? Instrumentality. N? Norms. G? Yan, genre. Ibig sabihin, dito, tatalakayin natin isa-isa. Meron akong ibinigay sa inyo na 4 na ganito nung nag-groupings kayo. At dagdagan natin ngayon, mamaya magkakaroon ulit kayo ng groupings. Dahil may mga wala sa klase, mag-uulit tayo ng pagbilang. Hindi pwedeng yung dating grupo. Napag-usapan na natin ang setting. Ano ang naalala sa setting? Clarence. Lugar kung saan nag-uusap ang mga tao. Kabilang natin dito, matatawag natin settings ang pananamit ng isang tao. Yan, kasama sa settings ang pananamit nyo. Bakit gayon? Bakit kasama yung pananamit sa setting? Kung saan tayo pupunta, bakit kasama pa yung pananamit sa setting? O, sino gusto sumagot? Bakit kasama pa yung pananamit sa setting? Depende sa pupuntahan natin. Okay, mahiya. Kasi po, pag sa simbahan po, formal na formal. Tapos pag sa bahay, nagagalaan lang po. Formal na lang po. Okay, tama ang sagot. Kapag daw magsisimba, formal yung suot. Pero kapag sa bahay lang, pambahay ang suot. Kaya mahalaga ang setting. Pwede bang magsimba na naka-shorts? Pwedeng naka-sleeveless? Hindi. Kaya kasama sa setting ang pananamit. Susunod, ang participant. Base dun sa naalala nyo, kasi na-discuss na natin yung SPEA nung nakaraan. O, Shane. Yan. Kung sino yung kausap natin, depende sa kausap natin,
i-consider natin kung paano tayo magsasalita, depende sa kausap. Kung si principal ang kausap, paano ang iyong pakikipag-usap? Ayan, magalang. Paano si kaklase? Casual. Casual. Casual ang tawag doon. Next tayo ha. Dito tayo sa ends. Layunin. Halimbawa ng layunin. Baka may gustong sumagot. Halimbawa ng layunin. Gusto Clarence. magbigay ng information po. Yan. Ang layunin mo, gusto mong magbigay ng impormasyon. Ano pa ang layunin? Ano ang layunin mo sa pakikipag-usap? Halimbawa, mayroon kang hindi pagkakaintindihan kay classmate. Ano yung layunin mo? Makipag-ayos. Kapag makikipag-ayos ang layunin mo, ano dapat ang paraan ng iyong pagsasalita? Magalang ba? Mahinahon. Tama. Makikipag-ayos ka. Layunin ko, makaayos ko si classmate ngayon. Kailangan bati na kami bago mag-uwian. Ang layunin ko ay makipag-ayos. Paano ang iyong paraan ng pakikipag-usap? Manunumbat ka ba? Hindi, kasi makikipag-ayos ka. Hindi ka magbibilang ng mali niya. Kasi ito ginawa mo kanina kahapon, ganito rin ginawa mo, tapos ganito rin ginawa mo nung nakaraan. Hindi tayo magbibilang. Kasi nga, makikipag-ayos ang ating layunin. Okay, susunod ay act sequence. Ano ang act sequence? Sige, na. Yan, takbo ng usapan. Ano ba ang takbo ng usapan? Halimbawa, may nag-uusap na lalaki, grupo ng lalaki. Ano ang gagawin ng isang babae? Gusto niya sumabat. May usapan yung lalaki na panglalaki ang pinag-uusapan nila. Ano ang gagawin ni classmate? Kaibigan mo naman yun, yung nag-uusap. Anong gagawin? Act sequence sa takbo ng usapan. Anong gagawin? Mag-e-excuse. Pwede. Ano pa? Grupo ng kalalakihan, nag-uusap, lalaki ang usapan. Malaman mo. Yon, pwede kang magtanong, pwede rin. Pero ano pa? Aalamin yung topic, tama ha? Aalamin yung paksa. Hindi pwedeng sabat agad. Tama yon. Aalamin nyo kung ano yung pinag-uusapan ng isang grupo bago kayo sumali. Yun yung act sequence. Ano ba yung takbo ng usapan? Ganon din sa mga kababaihan. Kapag may nag-uusap na grupo ng kababaihan, ganon din. Hindi kayo sasagot yung mga kalalakihan. Baka may iba silang pinag-uusapan na pambabae lang. Okay, maayos na? Mag-groupings na tayo kasi tatalakayin na natin ang natitirang letters. K, I, N, G. Yan. Sige, magbilang na tayo. Kayo naman yung magpapaliwanag at pagkatapos nyo ipaliwanag ay magbibigay kayo ng halimbawa. Yung halimbawa na yon yung sitwasyon. Ito yung sitwasyon natin. Ito yung sitwasyon. Sige, magbilang na. Mabilis lang ha. 4. 1, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1. Lahat ng 1 tahimik na lumipat dito. Lahat ng 2 dito, 3, 4. Sige, go na. Sige. Oo. Yan. Ngayon, sige. Magbilog na kayo, mag-form na kayo ng bilog. Yan. Ang gagawin ninyo ay mag-uusap kayo tungkol sa kiss. Sa inyo ang kiss. Sa inyo ang sa inyo ang instrumentalities. Sa inyo ang norms. At sa inyo ang genre. Meron pa ba kayong handout? Ayan, meron kayong handout. Sige.
Ito yung inyong strip. Pumili kayo dito ng sitwasyon. Pili ng sitwasyon. Oo, kumuha ka ng isa. O, kumuha kayo dito ng isang sitwasyon. O, kumuha kayo ng isang sitwasyon. Yan ang gagawan nyo ng short skip or skip. Ay isasadulanin nyo ang inyong halimbawa. Kuha kayo ng sitwasyon. Kuha kayo ng sitwasyon. Yan, okay. Sa loob ng 4 na minuto, kayo ay makakapag-present na dito sa harap. Loob ng 4 na minuto. Yan, 4 na minuto. Paliwanag na walang hawak na papel at ipepresent nyo dito sa harap kung ano ang sitwasyon. Gusto ni Del Hines na maayos na pag-ipag-usap. Tingnan natin. Okay, sa ganap na 10:27, tapos na kayo. 10:27, tapos na kayo. Meron na lamang kayong 3 minuto. Okay, 2 minuto. Kung mayroon kayong tanong, pwede kayong magtanong kay ma'am. Huwag mahiya. Walang nagtatanong. Ibig sabihin ay naiintindihan ang lesson. Gusto mong magbigay ng suggestion sa pulong sa inyong barangay. Nagkaroon ng meeting. Nagpatawag ng meeting tungkol sa mga kabataan na, halimbawa, yung mga kabataang hindi nakakapag-aral. O, magbibigay kayo ng suggestion doon or suggestion. Suggestion. Oo. Kailangan makita dyan, ano ba yung paraan ng pakikipag-usap mo? Titingnan natin kung wasto ba yung paraan ng pakikipag-usap mo. Dalawang minuto. O, Shane. Ano yan? Sa instrumentalities, pwede dyan yung pasulat or pasalita, pwede dyan yung messenger, cellphone, kasi instrumentalities. Pwede yung dialect, kung ano yung dialect na gamit nyo. 1 minuto. 1 minuto. Okay, maaari na tayong magsimula. O, sige, dagdag 2 minuto. Dagdag 2 minuto. O, kapag nag-present kayo dito, ay isakto nyo sa camera kasi para makita natin yung sitwasyon, makita natin dun sa video. Okay, maaari nang magsimula.
O, 1 minuto pa. Tatawag na si ma'am. O, kaya niyo yan. O, kaya niyo yan. Papakita lang natin yung sitwasyon para malaman natin kung naintindihan nyo yung naka-assign sa inyo na topic. Dako na tayo. Hi! Kiss or layunin ng pag-uusap. O, kiss, dito na kayo. Group kiss. Group kiss. Kayo na. O, sige, kayo na. Ipakita na ang pagsasadula ng napunta sa inyong sitwasyon. Ipaliwanag niyo muna kung ano ang kiss. Oo, kailangan kita. Isa lang ang magpapaliwanag. O, sige, grupong kiss or layunin ng pagkipag-usap. Ang kiss ay tono, estilo, o mood ng komunikasyon. Ito ay maaaring maging formal o di formal. Maaari din itong maging seryoso o pabiro. Ang tono ang nagbibigay ng kulay sa pangungusap at nagbibigay ng karagdagang kahulugan sa mensahe. Ito ang halimbawa nito. Malapit na pala ang ating field trip. Kailangan natin makapagsabi kay nanay at tatay para magpaalam tayo. Oo nga. Kailangan natin pumahan sa field baka mabuhat tayo sa daan. Sige, tara. Nay, malapit na po ang aming bayaran sa aming field trip. Maaari po ba kami makapagbayad na agad? Magtigil-tigil nga kayo. Alam niyo naman naghihirap ako sa bukid para lang mapakain kayo. Tapos, isisingit niyo pa yung field trip na yan? Ano ba yung bababayad ko dyan? O man po yun ang iyong tatay. Magpagpagpagpag ka na. Kaya alam, pag-iin muna namin ang field trip. Pag-usapan namin ang tatay. Sige po, nice time. Maraming salamat. At dito natatapos ang aming presentasyon. Yan, mahusay. O, mahusay ang pagkakaganap nila. Pinakita nyo, naipaliwanag nyo yung ano ang ibig sabihin ng kiss. Yan. O tono. Sabi nila dito, Tay, Nay, maaari po bang sumama sa field trip? Hindi nyo basta sinabi na, Tay, sasama ko sa field trip. Hindi yun yung ipinakita nyo. Kaya tama yung ginawa ninyo. Nalimutan sabihin ni ma'am, yung rubrics or nilalaman, meron kayong lakas ng, yung nilalaman na ipakita nyo, naibigay nyo yung kahulugan ng kiss, at naibigay nyo yung nilalaman na lakas ng boses, sapat na lakas ng boses. Kaya lang si nanay yung medyo mahina yung boses. Nanay, improve pa ha? Mahinhin si nanay doon. O sige. Kumpiyansa. Nakita ni ma'am yung kumpiyansa nyo sa sarili, 5%. At yung kabuuan nito ay 20%. O, dako na tayo sa group 2. Yan. Meron kayong 20 points or 20%. Group 1. Sige, kayo naman. Magandang umaga sa inyong lahat. Narito ang group 2 upang representa ang instrumental piece o instrumento. Ito ang paraan ng komunikasyon tulad ng wika o dialekto o estilo ng iyong pagsasalita. Narito ang isang halimbawa. Pwede po ba magdala? Hindi ito pwede dahil yung pinagbabawa sa loob ng Mr. Principal, magandang araw po. Pwede po ba magpalit yung kasi maliit po? Pwede po ba? Maraming salamat. Good morning, Mr. Principal. Pwede po bang
Pwede ko po bang papalitan sa aking pinipili ko? Walang tulong sa akin. At dito natatapos ang aming representasyon. Okay. Mahusay din ha. Ang ipinakita nila ay yung sitwasyon na kakausapin ng principal. At tama naman, pagpasok nila, syempre kumatok ba kayo? Yun lang yung nakalimutan, no? Kakatok kasi lagi nakasarado yon. Kakatok, at tama ang ginawa nyo, nag-greet kayo at tinanong nyo, maaari po ba? Tama ang inyong ginawa. Maaari po ba? Dagdagan pa yung lakas ng boses, pero sa kabuuan naman ay naipakita nyo ng maayos ay kayo ay nakakuha ng 20 puntos or 20 puntos. Dagdagan pa ng lakas ng boses sa susunod. Dako na tayo sa group 3. Di boy. Anong umaga sa inyo lahat? Kalagawa ko sa grupo mo. Bakit? Anong umaga sa inyo lahat? Kalagawa ko itatlong pambat. Narito kami upang ipakita kung ano nga ba ang rules. Ang naroon sa iyong pamantayan ng mga kawang inaasahan na nagagabay sa isang komunikasyon. Ito ang isang halimbawa. Ano kaya ating pagpupulong no? Meron tayong pagpupulong. Kailangan natin matulungan ng mga kabataan na pag-aaral. Kung meron man lang silang nagbasan. Ayun ang sinabi sa akin ng punong barangay. Upang ang ating mga kabataan ay matupad ang kanilang mga pangarap. Yun lang po. Pinapalakpakan ng klase. Okay, ipinakita nila na yung suggestion sa barangay, sa meeting. Ano ba yung napansin nyo nakita ba doon yung suggestion? Nakita yung suggestion? Meron lang kinulang, no? Naibigay nyo naman yung kahulugan ng paksa na ibinigay sa inyo. Pwede nyong i-gawin dito mga anak, idadagdag ko lang. Hindi naman mali yung ginawa, hindi mali. Dadagdagan natin. Pwedeng ginawa ninyo ay habang kulong na, magre-raise kayo ng hand, tapos, excuse me po, maaari po bang magbigay ng suggestion? O, yun ha, pwedeng ganon. Okay, ang puntos ninyo ay 18 or 18 puntos. Yan. O, sunod tayo sa group 4, panghuling grupo. Magandang umaga sa inyong lahat, aking mga kamag-aral. Kami nga pala ang Group 4. I-report namin ngayon ang genre. Ang mga uri o genre ay ang mga formal na kategorya ng komunikasyon tulad ng talumpati, debate, kwento o panalangin. Ito ang halimbawa nito. Sino ba mag-uurong sa inyong tatlo? Ano ba yan, Nay? Naglalaro kami. Lavinia, ikaw na nga mag-urong. Ano ba? Ako na naman. Nakaurong ko lang ah. Ano ba magagawa ng pagsusulat mo? Susulat nga ako eh. Kakainis naman. At doon na po nagtatapos ang presentasyon ng Group 4. Yan, ipinakita ng group 4 yung sitwasyon. O, anong sitwasyon yung ipinakita nyo dito sa genre? Ang pinili nyo ay, hindi yung yung sa genre. Anong pinili nyo doon? Debate. Ayun, nakikipagdebate, yung kapamilya. Yan. Pero, sa totoong gusto ni Del Hines ay hindi tayo
away or makipag-debate. Kasi yung debate, ano yan, dalawang klase yan eh. Yung debate na binibigay mo yung position mo. May binibigay kang posisyon. Ito ang, kumbaga sa sang-ayon or di sang-ayon, di ba? Dalawang panig. O pag susuot or pagdadala ng cellphone, pagpalagay na ganito, pagdadala ng cellphone sa paaralan, sang-ayon o di sang-ayon. Sabihin mo kung ano ang pinanigan mo. Pinanigan mo ay sang-ayon, doon ka sa sang-ayon. Doon magkakaroon ng debate. Healthy debate, hindi pakikipag-away. Yan. Dahil hindi pa natin lubos na tinatalakay yung kabuuan ng speaking, makinig kayong mabuti. Dahil mamaya mayroong papremyo si ma'am na ballpen. May papremyo na ballpen, kaya makinig kayong mabuti ha, doon sa discussion. O talakayin natin, ano nga ba yung gusto ni Delheim sa kanyang modelong speaking? Bakit nila tayo binigyan ng modelo na yan? Para saan ba yan? Pwede namang makipag-usap lang tayo na kung ano yung gusto nating way ng pakipag-usap. Ang puntos nga pala ninyo ay 18. Yan, 18. Mahusay yung pagkakapaliwanag, napakalinaw. Ang hindi lang natin nakita, yung inaasahan natin ng way ng pakikipag-usap. Ma-enhance pa yan mamaya kapag na-discuss natin lahat to. Dito tayo ha, balik tayo dito sa speaking ni Delheims. Ito si Delheims, siya ay linguist, sociolinguist, anthropologist, folklorist. Ang gusto niya, magamit natin ang wika ng tama. Pinag-aaralan niya ang wika, hindi lang marunong tayo sa grammar. Marunong tayo sa grammar, pero hindi naman tayo maayos makipag-usap. Hindi niya yon gusto. Kayo ba, paano kayo magiging matagumpay sa trabaho? Halimbawa, kung kayo ba ay matalino lang, sinasabi sa pag-aaral na magiging matagumpay tayo sa trabaho natin kung marunong tayong makisama, makisalamuha, rumespeto, makibagay, maging flexible. Yon ang gusto ni Delheims. Hindi lang tayo basta matalino. Kailangan meron tayong kakayahang pang-komunikatibo or communicative competence. Ang tanong ni ma'am, noong isang araw, hindi kahapon kasi walang pasok. Ang tanong ni ma'am, lahat ba ng nandito ay may kakayahang pang komunikatibo? 100% kung naalala nyo, 100% ang nagtaas ng kamay. Na opo, meron po kaming communicative competence. Naalala nyo? Ngayon, isulat nyo yung ibinigay ko sa inyong survey form. Nag-survey kayo sa dalawang section, sa Pia J at sa Aquinas. Tingnan natin, isulat nyo dito, group number 1, sino nagsagot ng oo? Ilan ang nagsagot sa oo? Nagsagot sa hindi? At nagsagot sa minsan? Sige, sulat niyo na, group 1. Tingnan natin. Kasi ang sagot nyo, nung unang araw na tinanong ko kayo, ay opo, 100%. Yan, salamat, Grupo 1. O, Grupo 2. Ilan ang nakuhang datos? Yan, Group 3. Ilan ang nakuhang datos? Yan, itotal natin lahat. Sino nagsabi ng oo? Ilan ang nagsabi ng oo? Ilan ang nagsabi ng hindi? At ilan ang nagsabi ng minsan? 2, 4, 5. Yan. Ipinakikita ba nito na 100% ba dito sa Pia J at sa Aquinas? 100% ba may kakayahan sila na pang-komunikatibo or communicative competence? Ano ang sagot nyo? 100% ba? Base sa datos na naisulat nyo? Hindi. Kasi mayroong sumagot na hindi. May sumagot na hindi. Ibig sabihin, doon sa pahiram ng survey form. Okay.
Ibig sabihin, dito sa survey form, gumagamit ka ba ng po at opo sa pakikipag-usap? Yan. Nagsasabi ka ba ng thank you kung nabigyan ka ng pabor? Sumasali ka ba sa usapan ng mga magulang mo at sa bisita nila? May nagsagot minsan. Then, nagsasabi ka ba ng thank you kung sinagot ang simpleng tanong mo? Ang sagot niya ay minsan. O meron ba dyan nagsagot ng hindi? Para lang pag-usapan. Ito isa. Ito yung hindi. Sabi niya, nagsasabi ka ba ng excuse me or sorry kung ikaw ay didighay? Ang sabi niya, hindi. Yan na, ang sagot niya is hindi. Kaya, binabalik ni ma'am yung tanong. Yung 100% yung sagot nung isang araw, 100% pa ba ngayon nung mabasa niyo yung mga tanong? Yan. Yun yung gusto natin na ipakita na hindi tayo lahat ay may kakayahang pang komunikatibo. Pero, madedevelop ba to? Madedevelop to. Maisa sa buhay to. Matapos natin pag-aralan to, maisa sa buhay, madedevelop. Mahusay, magaling, kasi ang gusto ni Delhines, magkaroon tayo ng communicative competence. Kapag tayo napasok na ng trabaho, marunong tayong makibagay, makisama, magiging flexible, kasi nga meron tayong kakayahang pang komunikatibo. Hindi lang tayo matalino. Minsan, wag nating sabihin palagi, minsan, yung napakatatalino, hindi ko siya sabing lahat, ang lalakas ng ano nila, ang tataas ng ego minsan. Hindi ko sinasabi palagi hindi ko sinasabi dito, pag nasa trabaho na pag nasa trabaho na, dahil alam nila na, matalino ko. Ako ang matalino. Tingin ko, matalino ko, alam nyo, papansinin pa nila yung mga iba na sa tingin nila ay hindi naman katalinuhan. Akala kasi nila ganon. Yun yung pinaka-importante. Akala nila pinaka-importante ito. Dapat yun ay balance. Matalino ka na, marunong ka pang makisalamuha, makibagay. Yun ang gusto ni Delhines. Yun. Next tayo. Si Delhines ay higante. Higante sa dalawang larangan. Linguista at anthropologist. Hindi yung higante na, yung higante na hanggang kesame. Yan, hindi yon. Pero totoo ba ang higante? Sige, paano niyo sabi totoo ang higante? Sige, Clarice. Sa Bible, tama. Sa Bible, mayroon totoong higante. Nagkaroon ng higante dahil yung mga anghel, nakita yung mga tao, nagandahan sila. Wow, ang gaganda naman nila. Ang ginawa ng anghel, bumaba sa lupa at nakipagsiping. Ang naging anak nila ay higante kasi hindi naman pwede yung tao at ang anghel ay maging mag-asawa. Kaya totoo yun, sa Bible talaga yun. Pero si Delhines, higante, hindi yung giant. Higante siya sa linguista at anthropologist. Ibig sabihin, malaki ang ambag niya. Malaki ang ambag niya sa larangan ng literature or literatura at pag-aaral ng wika. Pag may tanong kayo, pwede kayong magtanong Sabi niya, hindi sapat na magkaroon tayo ng kakayahang linguista. Yung linguista is grammar, anak grammar. Sige, halimbawa ng grammar or grammatical. Magbigay kayo ng pangungusap. 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 Pangungusap, Argus. Isang pangungusap. Oo nga, isang pangungusap lang. Hingan kita isang pangungusap. You can sleep. You can sleep. Ako Tagalog tayo you can sleep daw. Pwede ka matulog. Yan. Pwede kang matulog. O ano pa? Halimbawa ng pangusap. Tagalog. Halimbawa ng pangusap. Sige, Argus ulit. Bata ay naglalabas sa labas ng bahay. Yon, ang bata ay naglalaba
Naglalaro po. Ay, naglalaro. Pwede naman naglalaro ba kasi umulan. Pwede yun. Walang mali doon. Ang bata ay naglalaba sa labas ng bakuran kasi nga umulan. Pwede naman yun. Yun ay pangungusap. Tama ba'y pangungusap? Opo. Iyon ay linguistika. Linguistika yon. Pero ang topic talaga natin, nakafocus tayo sa komunikasyon. Kakayahang komunikatibo. Maganda ba yung dalawa pagsamahin na? Opo, hindi po. Opo, maganda pagsamahin na yon. Hindi lang tayo matalino, pero meron tayong kakayahang pang komunikatibo. Sa trabaho, lalo nyo yan marirealize. Kasi dito, hindi nyo pa yan problema na pagpapasensyahan nyo pa yung mga ugali ng bawat isa. Tama ba? Yeah. Pero sa trabaho, iba-iba na kasing galing, iba-ibang kultura na yun eh. Yung mga halo-halong kultura na yun. Okay, anong napansin sa larawan? O sige. Raisa, anong napansin sa unang larawan? Nakikipagtalo. Nakikipagtalo yung isa. Ano yung sa pangalawang larawan? Luisa? Nakipag-usap ng mahinahon. Malaki ang epekto ng dalawang yan. Anong epekto nung isa, yung unang larawan? Anong epekto niya sa samahan? O, sige, tawag tayo dito. Sige na. Ang resulta nun, kung hindi sila maayos mag-usap, yon, hindi sila magkakaintindihan. Baka yan mauwi sa away. Yan na. O, ano yung pangalawa? Ano yung epekto niyan? Ano yung epekto, Camille? Anong magiging epekto niyan, yung pangalawang larawan? Mabilis po nilang maintindihan yung isa't isa. Yan, mabilis silang magkakaintindihan, mas marami silang maayos, mas magiging productive sila sa trabaho kasi wala silang kagalit. Maayos yung samahan. Okay, naintindihan na ha? O, ano ang S? Yan. Ang P? E? A? K? I? N? Yan. G? Genre. Yung rubrics natin, gagamitin natin to ulit mamaya. Sabi ni ma'am, kapag tayo umabot sa oras, dito yung S, kaya nyo bang ipaliwanag sa sarili nyong pananalita ang S? Meron ng puntos ito ha, may puntos na to. Kaya nyo ipaliwanag ang S from group 2. Group 2, ano ang S? Ipapaliwanag lang sa isang pangungusap. O sige, paliwanag nyo lang, group 2. O sige, i-try. Yan ang gusto natin, ito try. Oh? Oo. Ito yung nangyayari yan na saan ko nangyayari yung nangyayari na Oo. Ayan, kung saan nangyayari ang pag-uusap. Tama ang sagot mo, ba't nahihiya ka? Ay, huwag kayong kakabahan. 'Di ba sabi ni ma'am ay huwag masyadong kinakabahan. Tama ha, kung saan daw nangyayari ang pag-uusap. Next tayo. P, number 4. P, number 4. P. Number 4. Ano ang P? Group 4. Ano ang P? Mag-ready na kayo ha. Mag-ready kayo. Mga kalahok po. Yung mga tao po na inaano sa komunikasyon po. Yung mga kalahok. Next tayo. C, E. Group number 1. Group number 1. E.
O, sige, Clarence. Layunin o pakay sa mga talastasan ko. Ano po? Kung gusto mong makipag-ayos sa iyong kaibigan o makikipag-usap ka ng mahinahon sa kanya para maayos niyo ang problema kinakaharap mo. Yan, mahusay ang iyong sagot. Tama. Ngayon ay, dito naman tayo sa A. Number 3. Number 3A. Number 3A. Kaya nyo yan? Okay, sige. Ito po'y tumutukoy sa may nahon na pakipag-usap sa mas nakakatanda o mas nakakataas sa kanya. Yan, maayos na pakikipag-usap. Ibig sabihin, inaalam mo yung kung ano yung pinag-uusapan ng mga matatanda. Baka hindi mo naman kailangan sumabat. Yun yung A. Okay, next tayo. Dito tayo sa K. Number 1. K. Ang tono, estilo ng pagsasalita. Yan. Dito sa K, tama. Ang sagot mo, K. Tono ng pagsasalita. Pwedeng formal at di formal. Next tayo. Letter I. 2. Letter I. 2. May pagkomunikasyon gamit ng wika o dialekto o estilo ng pagsasalita. Yan, tama. Sa I, sa instrumentalities ay pwedeng dialekto o gamit na wika, pwedeng messenger, pwedeng gamit ang cellphone, pwedeng laptop. Kasi instrumentalities. Pwedeng pasalita o pasulat ang instrumentalities. Pwedeng pasalita or pasulat ang instrumentalities. Yon, pwede. Norms. Group 3, norms. Yan, mahusay. Pamantayan sa komunikasyon. Yung norms, mahusay yung sagot nyo, no? Hindi kayo tumitingin sa handout. Mahusay. Natutuwa ako sa inyo. Nakikita ko yung mga hindi nagsasalita dati, nagsasalita ngayon. Mahusay. Ayan Yung norms is pamantayan. Dito ba sa Pilipinas, ano ang pamantayan sa pagsasalita? Pakikipag-usap. Mayroong po at opo. Yun ang pamantayan natin. Mga Pilipino, marunong tayong gumalang. Meron pa nga tayong mano, pagrespeto. Pag dumighay, mayroong hindi nakakaalam. Sige, merong hindi nakakaalam na kapag dumighay, ano sasabihin? Yon. Kung sa survey na ginawa nyo, may sumagot na hindi. Na hindi niya alam na dapat magsabi ng excuse me. Okay, number 4. Dito tayo sa G. G4. G4. Genre. Genre. Yung genre po, yung mga formal po siya, tapos may sarili po siyang struktura. Mga kwento po, mga debate, mga talupan. Yan. Tama, mahusay. Hindi rin tumitingin sa handout. Ang genre, idadagdag ni Mama ang genre. Estilo. Ibig sabihin, sa music, may genre tayo. Ano-ano yung genre sa music? Rock, classic, romance, love, ballad, yon ang genre. Ano naman ang genre sa pelikula? Action, drama, horror, comedy, o fantasy, ano pa? Yun, romance. Ngayon, dito sa pagsasalita, mayroon ding genre. Naintindihan? Ang genre ay, ikaw ba ay nagsasalaysay? Ikaw ba ay nakikiusap? Ikaw ba ay naglalarawan? Ikaw ba ay nagtatanong? Ikaw ba ay naguutos? Yon ang genre sa speaking ni Del Himes. Dinagdag ko lang yon kasi sa handout hindi nakalagay. Iba-iba kasi yung reference. Okay, next. Next tayo, subukin natin.
Eto na, yung mayroong ballpen. Libre na yan eh. Ayan na. Kailangan mo yung ballpen. Oo, kailangan, eto na, ito ay kompletong speaking. Kompletong speaking. Itataas nyo mamaya yung letter ng tamang sagot. Okay. Oh. Yan. Pagtigi-tigisahan nyo, kasi hindi kaya yan ng isa. Yan na, subukin natin. Dapat ay yung ito yung ano ha, mechanics. Anak, yung mechanics. Wait lang. Sasabihin ko muna yung mechanics. Mga anak. Pahawak nyo, yung sigurado niya na alam niya yung letter na yan. Anak, tigi-tigisa kayo, huwag niyo papahawak sa isa. Dapat ay tigi-tigisa or dala-dalawa. Opo. Yan. Galingan nyo, ha? Okay, ang gagawin natin, sa group, sige makinig. Hello, Aristotle. Hi, Aristotle. Okay. Yung pagbibigay ng ballpen, kasi hindi naman lahat magkakaroon. Yung deserving, piliin nyo na lang sa ka-group nyo. Piliin na lang sa ka-group nyo. Okay. Subukin natin. Ito yung mechanics natin, ha? Mechanics. Pag natapos ang tanong, pag natapos yung 1, 2, 3, taas yung letter, isang letter lang, hindi pwedeng dalawa, hindi pwedeng palitan. Unang itinaas lang. Naintindihan? May tanong. Anong itataas na letter? Yung tamang sagot, pagbilang ko ng 3. 1, 2, 3, taas. Pwedeng palitan ng letter? Hindi na. Yan, ha? Naintindihan ba? Baka may tanong kayo. Wala. Sige. Dito tayo maghanda. Mag-ready tayo. Ang tanong, ready na ba kayo? Handa na ba kayo? Ay, handang-handa na. Okay, ito, una. Yung unang yung unang sumagot ng tama, hindi lahat ng tama ibibigyan ng ballpen kasi baka hindi natin matapos yung 10. Yung kauna-unahang tamang sagot. Yan, basahin. Teka muna, basa muna. Sige, 1 muna, 1, basa. Sabay-sabay ya. 1, 2, 3, taas. Oh, wait lang. Wait lang. Sino ang sobra? Puro kayo walang sobra kasi kailangan natin ng volunteer. Ang nauna kasi nakita ko is, kasi nga yung mata ko hindi nakatingin dito, may nauna dito, nakita ko nauna. Sige, testing lang. Hiram ko yan. Hiram na kayo ng isang walang klase. Yung walang klase. Pag may nakita kayong walang klase. Sige ha, mag-ready na ha. Tama kayong lahat ha, tama. Setting, tama lahat. Wala. Sige, volunteer na lang. Kung manalo, sige, dito na lang. Ay, dito, marami dito eh. Jiki, ikaw daw volunteer. Jiki, ikaw volunteer, titingin ka kung sino una. Oo. Kasama ka naman sa kung halimbawa kasama ka sa groupings. Ibigay namin sa iyo ba? Hindi. 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 Bawal bias. Uy, Sige, try natin. Subukan muna natin. Sige, try natin isa. Anak, dapat matalas yung mata mo. Nakatingin ka sa 4. Nakatingin ka sa 4, ha? Lumayo ka, pumunta ka doon para makita mo silang lahat. Yan. Sige, ulit tayo. Number 2 na, ha? Number 2. Yung unang nagtaas, ha? Tingnan mo mabuti, ha? Okay.
Basahin ang number 2, ha? Basahin ang number 2. Number 2, basa. Mainam sa atin sa ginagamit sa kung ano ang sasabihin natin kung saan natin ito sasabihin. 1, 2, 3, taas! Ay, nagpalit. O, sino nauna? Oo, totoo, sila nga nauna. Okay, ang tamang sagot ay instrumentalities. Ballpen! Okay, next. Uy, walang... Ay, sagot eh. Anak, walang luto kasi nakita ko rin. Wala. Naka-video tayo. Kaya talaga. Oh. Number 3. Basa, number 3. 1, 2, 3, taas! Ito, dalawa yan. Dalawa yung nakataas. Okay? Sino na una? O sige, sa number 2, tingnan natin, ha? Pero, teka muna, disqualified na kasi nga dalawa yung nakataas. Dapat isa lang, mag-usap lang kayo, tapos pag nakita nyo nagtaasan iba, tapikin yung kamay. Tapikin yung kamay, ha? Tapikin yung kamay. O sige, sino yung nauna? Number, yan, tingnan natin kung tama sila. Ay, tama! O, ballpen. Okay, next tayo. Number 4 kayo babasa. Number 4. Yan, basa. Dapat iangkop ang buhay ng Kristo pag-ibig sa pakikipagtalas-talas. 1, 2, 3, taas! Wait lang. Ha? O sige, si President Secretary na daw. Pinapagalitan ka ng mga klase mo. O sige, lahat, dahil hindi kayo magkasundo, skip natin yung number na yan. Kasi nga, papayag ba? Hindi naman sila papayag eh. Kaya mo nga sila pinalitan eh. Kaya mo nga siya pinalitan. Okay. Nakita mo silang lahat? Nakita mo sila? Halos sabay-sabay ano. Halos kasi sabay-sabay eh. Tapos pare-pareho pang tama. Oh, halos sabay-sabay pare-pareho pa kayong tama. Ano ibig sabihin nun? Ha? Oo nga. Sige. Sige na, bibigyan ko na kayo tigit-tigisa. Sige, kasi nga pare-pareho kayong nagtaas ng tamang sagot. Halos sabay-sabay, kaya nga hindi kayo magkasundo kasi nga sabay-sabay kayong nagtaas. Bibili raw siya, 1 taon. Wait lang ha. Basahan. Next na tayo. Magbabasa ay 1. Magbabasa ang 1. Tapos hintayin yung 1, 2, 3 ha. Hintayin yung 1, 2, 3 taas. Yan. Genre. Teka, genre. Ano tinaas nyo? Okay, sige. Okay. Basa. Saalang-alang natin ang ating kausap. Pumili ng Yan. Pumili ng paraan para kausapin. 1, 2, 3, taas. Iba-iba. Wait lang. Nasaan yung una yung tinaas? Yung una. Okay, yung una ha. Yung sa una tayo. Yan, teka lang. Yan yung challenge ngayon. Alam niyo kung bakit? Isang P, isang E, isang A, isang K. Tingnan natin ang tamang sagot. Okay. Kasi ang nakalagay dito ay isaalang-alang ang kausap. Okay, next tayo ha, next. Number 2. Magbabasa number 2. Yan, basa. Mahalaga ang alamin tungkol sa anak usapan. 1, 2, 3, taas! Nauna si Bob na naman, napakabilis mo. Ay, challenge na naman yan, ha?
A-N-K-N. Tingnan natin. Tingnan natin. Norms. Norms. Kasi aalamin daw natin yung usapan bago tayo sumali. Aalamin natin yung usapan bago tayo sumali. Nakakailan na kayo? Okay, next tayo. 3, basa. 1, 2, 3, taas! Nauna sila, Clarence. Oo, nauna sila, Clarence. Sino nauna? Sino nauna? Oo nga, si Bob nga eh. Oo, nakita ko. Oo nga, nakita ko nga. Napakabilis niya magtaas. Tapos ang 3, hindi na nakapagtaas ang 3. Okay, next tayo. Oh, gusto niyo pumalit? Gusto niyo palitan? Baka naman sabihin niyo dahil ka-group nila, Bob. Okay na. Di ba fair naman? Okay, next tayo. Next na ha? Basa, 4. Basa. Oh, basa na. Kung ito ba ay formal o di formal? 1, 2, 3, taas! Oo, nauna sila. Yung 2, oo, nauna yung 2. Oo. Tingnan natin ang tamang sagot. Kiss. Okay. Naku, makakaubos tayo ng ballpen. Okay, next na tayo. Last 2 na lang. Meron ba tayo dito 4? Okay, number 1 ang magbabasa number 1. One, two, three, taas! Taas nyo na! Taas na! Tingnan natin. K, taas mo yung K. I-I-N. Tingnan natin, ha? Wala. Okay, next tayo. Number 2. Taas ng basa kayo, number 2. Ilalahad natin ay tama o mali. Bago daw tayo magsalita, tingnan natin kung tama o mali. 1, 2, 3, taas! Wala na. Ha? Palito. Uy, basta yung unang itinaas. Sino na una? Sabay ang sabay ang 3 and 4. Sabay ang 3 and 4. Sige. Tingnan natin ang tamang sagot. Norms! Okay, sabay daw ang 3 and 4. Ballpen. Ayan. Ngayon, salamat na. Okay na, salamat. Hanggang 10 lang yan eh. Dagdagan natin. Oo, bibigay natin ito mamaya sa highest score. Anak, may sticker pa pala dito. Teka lang. Bilangin nyo. Ipamigay nyo. Ganito yung ganon para pair. Sige, pag ganon. Sticker. Sticker yan. Emo sticker. Galing sa anak ko. Ginaano yan eh. In order ng... No pili. Ano lang anak, sa bawat group lang. Isa. Hanggang maubos. Isa. Hanggang maubos kasi baka kulangin. First come, first serve. Hindi kasi niya naintindihan. Akala niya bigyan na lahat. Akala niya kasi bigyan na lahat. Go, Luisa. Support lang natin si Luisa. Go, Luisa. Okay, dito na tayo. Pag-usapan na natin to, ha? Mga anak, malapit na.
Paano mo mapapahalagahan bilang mag-aaral ang speaking ni Delhain sa kapamilya, bilang mamayang Pilipino ka, o bilang, ano yung natutunan mo, bilang kabataan, paano mo mapapahalagahan ang speaking ni Delhain? Hindi, mamaya pa to. Speaking ni Delhain. O, paano mo mapapahalagahan bilang mag-aaral, bilang kapamilya, bilang mamaya, kahit pumili ka lang ng isa. Yung natutunan nyo sa itong modelong speaking ni Delhain. Sige. Si Luisa ang next. Ano po, bilang kapamilya po, huwag po tayong masyadong sasabat kung hindi po natin alam yung pinag-uusapan. Ayun! Wag basta sasabat kapag may nag-uusap. O, Luisa, may dadagdag ka? Ano po, sa S po. O, sige. Sa pananamit ko, pag makikipagkita po sa, punta po, pumaalis po, pag nakapang-alis, pupunta po sa eskwelahan na kayo. Ayun. Tama ang sagot ni Luisa, no? Kapag siya daw ay makikipagkita, i-consider niya yung kanyang... Okay. May natutunan na kayo. May natutunan na si Luisa na kapag may pupuntahan, i-consider din ang pananamit. Yan. Yung hindi basta kung ano lang ang maisuot. Okay, next tayo ha, next. Anong pwede mong gawin upang ma-develop ang kakayahang pang-komunikatibo? Lavinia. Gamitin po yung reader. Yung kay Delhain. Opo, gamitin po yung mga ginagawa nito. Gawin po sa pag nakikipag-communication. Yan, gawin daw alalahanin. Kapag nakipag-usap kayo, alalahanin nyo ang speaking ni Delhain. Yan ang sabi ni Lavinia. Pag ganon, magkakaroon tayo ng madedevelop yung ating kakayahang makipag-usap. Lagi nating aalalahanin. At hindi na natin ito, yan yung pangatlo. Paglikha at pagganap, sabi dito, ito ay yung project na yan. Yung project na panuto, lumikha ng skit o isadula yung sitwasyon pang-komunikatibo, dito makikita kung kayo ay talagang may natutunan. Ito yung gagawin. Kasi nga, wala na tayong time. Pwede naman to sa classroom, pero ibang araw to. Ibang araw. Dahil exam nyo na next week, magiging na siya, magiging assignment or project. Tingnan natin yung iba pa. Yan yung nilalaman. Kung gagawin yung skip na yan or pagsasadula, ito yung nilalaman. 50% yung nilalaman, malinaw ba yung pagkakalagay mo ng impormasyon at linaw ng mensahe, linaw ng mensahe is 25%, lakas ng boses is 25%. Yung may sapat na lakas ng boses, naririnig ba hanggang likod yung inyong drama o inyong role play. Ang total ay 100%. Hindi na to gagawin yung assignment dahil mayroon kayong exam. Ito kasing assignment na ito, isang aktibidad ito. Gusto ko lang sabihin sa inyo para makita natin kung natutunan nyo ba talaga ang speaking ni Delhain. Kukuha kayo ng transcript or dyaryo, gugupit ng dyaryo, ididikit sa bond paper, hanapin mo doon kung sino ang nag-uusap, saan nag-uusap, paano nag-uusap, iyon ang hahanapin doon. Tumpak ba yung nilagay mo, nakita mo sino nag-uusap, nakita mo ba ano ang genre na ginamit sa pag-uusap, at yung organisado or malinis, yung bond paper mo ba, nang ginupit mo yung dyaryo, yung article, o yung panayam yon kasi merong quotation mark yon. Yung panayam na yon, dinikit mo, maayos ba, hindi ba, makalat, then, ito yon. Saan ginanap ang pag-uusap? Sino-sino ang kalahok? Ano-ano ang pakay sa pag-uusap? At paano ang naging takbo ng usapan? Ano ang tono ng usapan? Channel na ginamit? Ano ang paksa ng usapan? At ano ang diskursong ginagamit or genre? Ito ang ballpen na natitira na to. Sino ba yung highest score kanina? 1 and 2. O sige, saan nyo na itong ballpen? Nagkatigay-tigay sa ba kayo? Ako na nga.
Ay, wala na. Yan, yung highest score yung binigyan natin ng ball pen. Sa susunod, bawi-bawi tayo sa susunod, ha? Hanggang dito na lang, Aristotle. Yan, pagbantay ka, Aristotle, ibig sabihin, ingat ka palagi sa wikang Cebuano. O, kasi yung lagi natin ginagamit is ambang. Lagi natin. O sige, anong lingwahe yung ambangit ka? Yung Pangasinan, lagi paborito nyo na kasi yun. Ambangit ka, Aristotle. Ambangit ka, Ma'am Lourdes. Ayun, paborito nyo yun. Kaya minsan dapat palitan na natin. O sige, maraming salamat sa inyo sa pagiging active nyo. O sige, kaway-kaway na kayo. Okay. O, balik nila upuan. Ayan. Ayan, salamat.